Okay, basahin natin ang ating pong talata, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to 22. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Sabi rito, subukin lahat ng bagay, panghawakan ang anumang mabuti, at lumayo sa anumang uri ng kasamaan. Ang ating pag-usapan, yung napakahalagang bagay na kailangang taglayin natin, yung sinabi doon, test everything and hold fast what is good, abstain from every form of evil. At ito yung topic na spiritual discernment. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, spiritual discernment. Tayong lahat ay umuko, manalangin tayo. Amang Diyos, muli po sa aming pakikinig na yung salita, mangusap ka sa amin, magturo ka sa amin, magdagdag ka sa amin ng karunungan at kalaman upang ang aming paglakad at pagsunod sa iyong kalooban ay laging maging tama at ayon sa iyong mga salita. Kami ay umaasa, Panginoon, na sa gabing ito, muli mo po kaming palalakasin. Wala pong ibang maitaas sa aming kalagitnaan kundi ikaw lamang. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Pakisabi sa kanat kaliwa mo, kakausapin ka ng Diyos ngayon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Sabi sa kanya, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya hindi ka pa niya kukunin. Okay? Sige, tayo natin makakaupo. Praise God. Spiritual discernment. Napakahalagang bagay nito. Lalo po, no, na alam naman natin, we carry the world in our pocket. No, yung cellphone po, dala-dala natin, alam nyo, mayroong isang nagsabi na yung presidente 20 years ago ng Amerika, yung kanyang billions of dollars na ginagastos for intelligence at malaman niya mga bagay-bagay nangyayari sa mundo, ay daig natin ngayon dahil lamang sa cellphone na meron tayo. At daan sa cellphone na yan, no, through social media, multimedia, maraming mga lumalabas na mga bagay-bagay na naipopost, na isasabi o na ipapahayag na kung hindi tayo mag-iingat, at kung hindi natin tataglayin yung spiritual discernment, maaaring tayo mismo ay madaya. Nandiyan kayo? Kasi ang daming naglalabas ng katuruan, post, balita, kung ano-anong mga bagay. Nahawak natin yung ating cellphone na pwede nating tignan, basahin at alamin. At kung hindi tayo mag-iingat at kung hindi tayo magtataglay sa ating spirito ng spiritual discernment, ay maaring tayo ay madaya. Anong sabi ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 21 to 22, test everything. Sabi sa katay mo, test everything. Ibig sabihin, subukin ang lahat ng bagay. Hindi iilan lamang, kundi sabi sa katabi mo, lahat ng bagay. Pag sinubok mo lahat ng bagay, at nakita mong may mali, may something wrong, hold fast what is good. At manatili, panghawakan mo kung ano pa rin ang mabuti. And abstain from every form of evil. Lumayo sa anumang uri ng kaanyuan ng evil o kasamaan. Ano mang anyo ng kasamaan? Kaya po, tingin kayo lahat sa akin, mga kabataan, kaya nga po pinagbabawal natin maging sa church na ito ang mga paglalaro ng mga may anyong demonyo. Kasama na dyan ang ML. Kasi mga anyo na kademonyuhan. Sabi nun, abstain from every form. Kitang-kita nyo na, anyo pa lang itsura pa lang sa mga nilalaro. Nandiyan kayo? Abstain, ibig sabihin, lumayo. Huwag mong gagawin ang anumang bagay na may anyo ng kademonyuhan. Hello? Kaya sabi rin ni Pablo, ng isang apostol, na sinulat niya sa 1 John chapter 4, verse 1, kasintunog ng sinabi ni Apostol Pablo doon sa Thessalonica. Sabi ni John the Beloved, Beloved, do not believe every spirit. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa lahat ng spirito.
test the Spirit. Sabi mo sa katayo mo, test the Spirit. Kay Pablo, subukin lahat ng bagay. Dito naman kay Juan, isubukin ang lahat ng Espiritu to see whether they are from God. Kung ito nga'y mula sa Diyos. For many false prophets have gone out into the world. Sapagkat napakadaming nagkalat ngayon na mga bulaang propeta. Hello? Alam niyo, kung meron mang henerasyon na ngayon ay very exposed sa lahat ng mga klase ng mga false prophet sa panahon natin ngayon. Nung unang panahon naman bago ka makarinig ng pangangaral ng mga false prophet, kailangan dumalo ka ng kanilang pagtitipon. Hindi naman naka-broadcast yung karamihan nung unang panahon. Ngayon, isang click nga, sabi ko, nasa pocket natin ang mundo ngayon. Through cellphone, through internet. At kung hindi natin titignang mabuti at susurihin ang lahat ng Espiritu, nakikinig kayo? Baka tayong madaya sapagkat nagkalat ang iba't ibang uri ng Espiritu. Nandiyan ang iba't ibang mga bulaang propetang hindi buhat sa Diyos. Discernment is not optional for the believer. It is required. Sabi nga natin, sabay-sabay sabihin, requirement, ang magkaroon ka ng discernment. Sabi sa katayo, requirement, ang magkaroon ng discernment. It is a requirement. Sabi ng sumulat ng Thessalonica si Pablo at ni John, test every spirit. Iniuutos sa atin na subukin lahat ng spirito. Tignang mabuti, suriin ng lahat ng bagay. Bakit? Marami ang pwedeng madaya sa huling panahon. Kita nyo, maraming hindi sumubok, hindi nagsuri, hindi nag-discern. Niligawan ka, di mo diniscern. Ayan, tuloy. Na-inlove ka sa maling tao. Asok, di ba? Hindi ka nag-discern. Hello? Nangungutang sa'yo, di mo diniscern, hindi magbabayad yan. Aawain ka pa niyan kapag ka naningil ka. Hindi ka nag-discern. Napakahalaga, sabi sa katayo, napakahalaga ng discernment. Lalo, spiritual discernment. Okay, so what is discernment? What does the word discernment mean? The ability to judge well. Okay, ang kakayanang humatol ng tama. To perceive differences. Pag sinabing discernment, nape-perceive mo, nakikilala mo yung kaibahan. Ba, may something dito nadidiscern mo. Yung iba kasi nagiging mangmang. Nadadala ng emosyon, nadadala ng magagandang mga salita, nadadala ng kanyang sariling pag-unawa, at hindi sumailalim sa gabay ng banal na Espiritu, nadaya sila at hindi nila nakita na iba na pala yung itinuturo. To recognize or comprehend mentally, na makilala at maunawaan sa isip. Naunawaan mo, nakikilala mo sa isip pa lamang. So napakahalaga po nung discernment. May kakayanan kang humatol ng tama. Hindi ka naman judgmental kundi iniisip mo lang, tinitignan mo lang. Sabi kasi ni Pablo, test every spirit. Sabi ni Pablo, test everything. Sabi ni John, test every spirit. Ikaw, nagbabantay ka lang. Ay sabi mo sa katabi mo, walang masama, magbantay ka, magsuri ka. Now, what does spiritual discernment mean? Discernment in the Bible is the spiritual characteristic of sound judgment for perceiving the difference between right and wrong, good and evil, truth and error, and identifying God's will and direction for His people. Kapag may spiritual discernment ka, ayon sa salita ng Diyos, nakikita mo at nauunawaan mo kung ano ang tama at mabuti, kung ano ang makadiyos at makasanlibutan, nakikita mo ang totoo at ang mali, na-identify mo kung ano ang direksyon ng Diyos
Sa season na ito, may spiritual discernment ka. Hello? Christianity is not a game. Listen to this. Ang pagiging Kristiyano natin, hindi po ito laro. Sabi sa katay, wala ka sa laro. Hindi ito laro, mga kapatid. Kailangan seryosohin natin ang ating pagiging Kristiyano. Why? Nakikinig po ba kayo? Ang usapin dito ay ang iyong kinabukasan, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa destiny mo sa langit at impyerno. At maging sa calling mo sa Diyos. At kung hindi ka magbabantay at maglalaro-laro ka lang, hindi ka magdi-discern, no? Baka pwede kang matalo. Because Christianity is a warfare. May labanan po tayo. We are called to be sober and vigilant in these days because we have an adversary that seeks to devour us. Kasi may kalaban tayo. Sabi sa kadami, may kalaban tayo. Pero ang demonyong nagkalat at ang isang taktikang laging ginagamit ng kaaway kung papaanong si Eva at Adan nga ay nadaya. Ang unang tao na kawangis ng Diyos ay hindi nagbantay, nadaya sa mga salitang magagandang sinabi ng ahas. Sila'y nahulog sa pagkakasala. Kaya it is a requirement. Sabi sa katabi mo, requirement. Magkaroon ng spiritual discernment. Kailangan i-discern mo, yung ba naliligaw sa'yo? Totoo ba yan sa'yo? Maraming mga ganyan, nagpakapuspos ng una, naglingkod kasama para lang makuha yung babae. Napa-oo na. Nandiyan kayo? Yung pala, isang araw, struggle mo siya sa paglilingkod kay Lord. Amen. Maraming bagay na kailangan nating gamitan ng discernment kasi we are living in the last days. At kung hindi po tayo magdi-discern, marami ang tatalikod sa tamang pananampalataya. Sabi ni Pablo, Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Nakikinig po ba kayo? Sabi sa katabi mo, magbantay tayo. Galatians 1 verse 6 to 9. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa magitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Imagine, no? Sabi ni Pablo, tataka ko, nakarinig na kayo ng katotohanan? Nakarinig lang kayo ng ibang balita? Nasabi magandang balita, pero totoo, hindi namang magandang balita. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulong sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Isa lang kasi ang good news. May dumating that time na iniiba yung mga mensahe ng mga itinuro ng mga apostol. At ang iba, sabi ni Pablo, ang bilis niyong na-deceive. Ang bilis niyong bumaling sa maling magandang balita. Kaya pag hindi tayo naging maingat, lalo sa huling panahong ito, yan ang isang taktika, weapon ng kaaway, ang deceiving spirit. Kaya kailangan, napakahalaga, inuulit ko, it is a requirement for us to have spiritual discernment. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Kasi bakit? Sa huling panahon talaga, lalabas ang iba't ibang klase ng pagtuturong hindi mula sa Diyos. At kung di tayo magdi-discern, hindi tayo magbabantay, akala natin at tinatanggap natin ay salita pa rin ng Diyos, hindi na pala. Amen? Kaya sabi sa katayo, mag-ingat ka ng iyong pinakikinggan. Hello? Mag-ingat kayo na makiniklik nyo sa inyong cellphone. Mag-ingat kayo ng mga binabasa nyong post. Lalo ngayon, grabe ngayon ang deceiving. Alam nyo yung deep fake, may deep deep fake, ang tawag ba? Deep fake ba ang tawag doon? Na yung mukha ng isang tao, pwede lang ilagay doon sa ibang mukha at pag nagsalita, katono, kaboses, ka-action, pero hindi pala siya yung taong yun. Deep fake ang tawag. Pwedeng maging presidente ng Amerika, pwedeng maging sikat na artista. Akala mo siya mismong nagsasalita,
Pero deep fake ang tawag. Ginamitan ng computer. Pwedeng lumikha ito ng gera. Pwede itong magbaba ng isang bagay na hindi totoo. Siyempre, yung nagsasalita, presidente o hari o kilalang tao, maimpluwensya, pag hindi tayong nag-discern at nagbantay. Hello? At yan po ay nangyayari na. Hindi lang po yung deepfake na yan na ngayong uso, kundi ang spiritong ito talagang nandito na noong paman. Sa Bible pa lang, may mga nagturo na hindi itinuro ng mga totoong apostol ni Kristo. At marami ang tumalikod sa katotohanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbantay tayo. Baka hindi natin alam, tayo mismo ay na-deceive na. Sabi nga ni Dwight L. Moody, isa sa mga father of faith, I believe hundreds of Christians people are being deceived by Satan now. Ako naniniwala, daang mga Kristiyano ngayon, sabi niya, ang na-deceive, na daya ni Satanas. Now, on this point, that they have not got the assurance of salvation, that's because they are not willing to take God at His word. Maraming mga nadaya ng kaaway na naniniwala silang hindi sila ligtas. No, yung condemnation ng kaaway ay laging binabato sa kanila. Kasi talagang yan ang taktika ng kaaway, ibahin ang salita ng Diyos, ibahin ang pangungusap ng banal na espiritu, gamitin ng pulpito, gumamit ng mga tao para maligaw ang marami. Kaya sabi sa katabi mo, napakahalaga ng spiritual discernment. Now, why is discernment so important in our day? Bakit po napakahalaga ng spiritual discernment sa ating panahon? Spiritual discernment is important because it allows us to navigate to the complexities of life. Kasi yung komplikado ng buhay ngayon, kailangan talaga natin gamitan ng karunungan, ng kaliwanagan mula sa Diyos. Mas komplikado ang buhay ngayon kaysa noon. Noon, simple lang ang buhay ng mga tao eh. Ngayon, komplikado na ang buhay. At pag hindi natin ginamitan ng spiritual discernment, yan ang maaaring maglaglag sa iyo sa pagsunod mo sa Diyos. May kausap pa po ba ako ngayon? It is a process of seeking divine guidance and understanding in order to make decisions, discern truth from falsehood, and align our action with the spiritual truth. Kailangan ng spiritual discernment kasi i-align mo ang bawat desisyon mo, ang bawat hakbang mo, ang bawat sasabihin mo mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang spiritual discernment. Siya, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nito na sa huling panahon, Jesus indicated that the end times would be times of great deception. Sa huling panahon, matinding pandaraya ang darating. Sabi nga natin sabay-sabay, matinding pandaraya. Alam niyo, totoo lang bakit ko ito ipinipreach ngayon? Kasi nakikita ko, kumikilos ang masamang espiritu na ito sa church. Hindi ko na sasabihin anong simbahan, pero meron tayong binabattle na ganitong espiritu. Na ang galing mandaya, ang galing magsalita, pero merong lihim na agenda na hindi makadiyos. Hello? Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi sa huling panahon ay magkakaroon ng matinding pandaraya. Matthew 24 verse 4 to 5. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Magbantay kayo na huwag kayong madaya ni numan. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Kaya huwag na kayong magtaka, bakit may naniniwala kay Buloy? Marami kasi madadaya sa huling panahon. Obviously, hindi naman siya talagang anak ng Diyos, ba't marami nadaya? Obvious naman, di ba? Kayo ba naniniwala na si Kibuloy anak ng Diyos? Si Jesus siya yung panahon ngayon? Ba't ang dami na daya? Libo-libong tao. Kasi sa huling panahon, yan ang taktika ng kaaway.
Mark 13, verse 21 to 23. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Kung maaari, pati mga hinirang ay ma-deceive. But take heed. See, I have told you all these things beforehand. Sabi ng ating Panginoong Yesus, magbantay kayo. At dapat hindi na kayo maging mga mangmang na walang hindi nyo naunawa na nangyayari. Sapagkat ipinahayag na sa inyo ito ng ating Panginoong Yesus. Sinabi na niya. There will be many false and deceptive doctrines. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith. Ulitin natin ha. Now the Spirit expressly says that in latter times, sa huling panahon, some will depart from the faith. Sa huling panahon, maraming tatalikod sa pananampalataya, giving heed to deceiving spirits. Pakikinggan nila, ang tatanggapin nila yung mandarayang espiritu and doctrines of demons at ang pagtuturo, katuruan ng mga demonyo. Kita nyo ngayon ang daming deceive, pati mga Kristiyano, na-deceive sa issue ng LGBTQ. Ano ba? LGBTQ, IAC, Y, Z. Dami pa yan Mga Kristiyano, iba nga pastor pa. Hello? Na-deceive sila. Na-deceive sa katuruan ng diborsyo. Na-deceive sa katuruan o yung paniniwala doon sa yung pagpapalaglag ng baby. It's an abortion. It's a personal decision. Na ang bata sa sinapupunan, kung ito ay hindi pa naipapanganak, hindi pa ito baby. Yan ay ano pa lang. Para tawag nila, hindi pa rin baby yun. Ano kayo? Ang dami ngayon. Hello? Kaya sabi sa katayo mo, magbantay. Maging sa church natin, bantayan natin ang bawat isa. Bantayan natin ang kumakalat o yung kumikilos sa Espiritu. Ako naniniwala, hindi man po sa katuruan ng mga doktrina, pero may mga something na dumarating sa church, maging maaari sa church natin, na hindi tayo yon, hindi yun ang Espiritu natin. Na kapag dumating yun at hindi natin nabantayan, ay baka maghari at manaig sa maraming Kristiyano. Amen? Bantayan natin, sabi sa katabi mo, isa ka sa magbabantay. Tungkulin natin, lalo leadership, lalo mga may tungkulin sa loob ng simbahan, mga elders, magbantay tayo sa nangyayari sa loob ng simbahan. Bantayan natin mga kabataang nai-inlove. Bantayan natin mga nagne-negosyo. Tingnan natin ang mga naglilingkod sa Diyos, baka nadideceive na sila. May kausap pa po ba ako ngayon? Why? They will come to deceive, if possible, even the elect. Sila'y darating at mandaraya at kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Pinili na, na-deceive pa, nadaya pa. Mateo 24:24, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. At kung maaari, kaya nilang dayain pati yung mga hinirang na ng Diyos. Kita nyo, dami mga kasama natin naglilingkod noon. Diba? Ang init kay Lord. Ilang camp ang dinaluhan. Magkakap na naman tayo. Mag-revival, magbibigay ng buhay sa Diyos. Magtatalaga ng buhay sa Panginoon. At kung di tayo magbabantay, pagtapos na ng camp, dumating agad ang deceiving spirit. Nawala agad ang apoy sa Diyos. Buti sana kung nanghina lang at muling lalakas yung iba tumalikod na sa pananampalataya, ang nakakalungkot. Hello? Kaya sabi sa katayo, magbantay ka. Hindi lahat ng ating tinatanggap, napapanood, naririnig, nakakausap, test,
every spirit. Yan ba'y magpapalakas sa'yo? Yan ba'y makatutulong sa'yo? Sa iyong spiritual na kalagayan sa Diyos sa paglilingkod? Magbibigay ba yan ng apoy sa'yo o hindi? Kasi hindi lahat dapat tanggapin mo eh. Kung magpapahina sa'yo, layuan mo. Hello? Huwag mo hayaang dahil lamang sa pakikisama, dahil lamang doon sa kaibigan, handa mo siyang i-compromise. Na ikaw mismo, nanghihina tuloy. Hello? Kasi maging ang mga napili na ay maaaring madaya, madeceive. Nakakatakot, alam nyo, ito, maraming Kristiyano, hindi nila alam, deceive na sila. Nandoon na sila sa imahinasyon, nandoon na sila sa wonderland ng ginawa ng kaaway sa kanila. At pinaniwalaan nila maging yung bagay na hindi totoo. Because the most deceived person is believing in his own lies. Ang pinaka-deceive na tao, alam nyo, pati yung kasinungalingan mo, pinaniwalaan mo ng totoo. Nako, ang hirap niyan. Pero alam nyo, pwedeng dumating kasi yan eh. Kung di tayo magbabantay at hindi tayo bababad sa banal na espiritu ng kanyang mga salita, kung di tayo magiging spiritual, pwede mong paniwalaan ng hindi totoo. At akala mo, ipaglalaban mo ang totoo. Di ba ang daming ganyan? Manood kayo ngayon, may Netflix na tungkol sa mga false prophet. No, isang religion doon na handa silang mamatay. Yung nga lang sa sa Mindanao ba yun? Yung si Senyor Aguila, pinaniwalaan nilang, di ba? Umorder ako ng Santo Niño, sabi, nang dumating ito. Di ba? Ano nangyari yung iba doon? Yung iba nga doon, nurse. Iba, teacher. Iba, sundalo at pulis. Sa kabila ng mga edukado sila, nadaya pa eh. Kasi alam niyo po, ito sabi ng Bible, 2 Thessalonians 2, verse 10 to 11. He will use every kind of evil deception. Gagamit ang kaaway ng lahat ng klase at uri ng pandarayang spirito. To fool those on their way to destruction. Because, ito yon, they refuse to love and accept the truth that will save them. Kasi hindi nila inibig ang katotohanan na magliligtas dapat sa kanila. Mas pinili nila yung kanilang sariling daan. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. Nakikinig kayo? Nabasa nyo ba? Dahil hindi nga nila inibig ang katotohanan, hindi nila tinanggap ang katotohanan, nirefuse nila ang katotohanan. Maraming Kristiyano, pag pinapangaralan mo, marunong pa sa'yo. Maraming Kristiyano, pangangaralan mo, alam niya na kung ano yung dapat niya daw gawin. Huwag siyang pakialaman. At dahil hindi mo inibig ang katotohanan, hindi mo tinanggap ang katotohanan, papayagan ng Diyos, ibibigay sa'yo, powerful delusion. Makapangyarihang pandaraya ng kaisipan na kaya mong paniwalaan na tama ang mali. Hello? Diba ang daming ganyang maling pag-ibig, pinaniwalaan pag-ibig, pero maling pag-ibig. Nandiyan kayo? Pinaniwalaang blessing, yung pandaraya, mga monkey business, pandaraya sa negosyo, pinaniwalaang blessing mula sa Diyos. May kausap po ba ako ngayon? Tinanggap na pag-ibig, makinig tinanggap na ang pag-ibig ang isang lust. It's a delusion. May kausap ba ako? Pinaniwalaan mong pagtitipid o pagiging tama sa pangangalaga ng pera ang hindi pagbibigay ng tithes.
Ha? Hello? Pinaniwalaan mo kasi yung bagay na mali at hindi mo inibig ang katotohanan. Kaya sabi mo sa katabi mo, magkaroon ka ng discernment. I pray in the name of Jesus Christ, JTG Manila Church Family, huwag tayong makasama doon sa mga ipinili na ngunit na deceive pa. Amen. Being deceived by thinking you don't sin. Ito isang bagay na deceive ng maraming tao. Na pinaniwalaan mo, niisip mong hindi ka na nagkakasala. 1 John chapter 1 verse 8. Ito yung mga hyper-grace teaching ngayon. If we say that we do not have any sin, we are deceiving ourselves and we are not being truthful to ourselves. Kung sinasabi mong hindi ka nakakasala, dinadaya mong yung sarili at wala ka sa katotohanan. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. Sabi sa katabi mo, do not be deceived. Saan? No sexually immoral people. Dali lang nawala yung aking... No sexually immoral people, idolaters, adulterers, or anyone practicing homosexuality, no thieves, greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindlers will inherit God's kingdom. Huwag kayong madadaya. Do not be deceived. Yung mga naglalaro sa sexually immoral, mga may asawa na, ngunit pumapatol pa sa iba, idolaters, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, adulterers, or anyone practicing homosexuality. Hindi yung problema sana kung malambot ka eh. Pero ipinapractice mo pa yung homosexual, hello? Okay lang ba? Ha? Sige, okay na, malambot ka na. Kasi, bata ka pa lang, imbis na si Superman, si Barbie nilalaro mo. Sige na, malambot ka. Pero wag mo na i-practice yung homosexuality. Ito tingnan nyo ang mundo ngayon, i-deceive ng kaaway. Pati yung mga salitang binitawan ko sa pulpito, makinig kayo mangyayari yan isang araw, ipagbabawal sabihin sa publiko. At nangyayari na ngayon yan sa buong mundo. Pag sinabi mo yon, yung sinabi ko kanina, pwede na akong makulong. Pwede akong kasuhan. Na kahit sinabi ng salita ng Diyos. Kasi against yun doon sa pinapractice ng iba. At nakakasagasa ka sa damdamin nila. Ay grabe. Pag hindi tayo nagbantay, mga kapatid, may nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang deceiving spirit ay tumitindi ng tumitindi. Hello? At ang katotohanan gusto nilang sikilin. Pigiling sabihin. Upang kasi bakit? Ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ayaw nilang marinig ang katotohanan o ayaw nilang pasabi ang katotohanan. Pero katotohanan ay katotohanan. Maliin man ito ng iba. Amen? Ang mga nagpa-practice sa homosexual, hindi mag-inherit ng God's kingdom. Pati mga magnanakaw, lasinggero, verbally abusive. Mga mag-aasawa dyan, do not be verbally abusive to your husband, to your wife. Huwag yung gamitin ng salita para makapanakit kayo ng damdamin ng iba. Ang taong nagiging ganap ay taong marunong magpigil ng kanyang sinasabi. Amen? Huwag yung gamitin ang kapangyarihan o kalayaan niyong magsalita na gusto niyong sabihin para masabi niyo at makapanakit kayo ng iba.
Minsan di mo naman intention, gusto mo lang siyang saktan eh. Nandiyan kayo? Hindi na kita mahal, noong pa man, pero mahal mo naman talaga. Gusto mo lang saktan. Hindi naman dapat ikaw na pangasawa ko. Mga salitang, alam nyo namang, hindi totoo, gusto nyo lang manakit. Tamad ka talaga. Yan talagang buhay nyo. Mga ninuno nyo mula sa lolo mo, kilala ko yan. Kilala ko silang lahat. Makapanakit ka lang. Hello? Tayo habang lumalakad sa katotohanan, kabanalan ng salita ng Diyos, ng kanyang mga salita, lalo tayong bumabait maging sa ating mga sinasabi. Amen? So huwag tayong madadaya. Ito mga kasalanan ito will not inherit God's kingdom. And some of you used to be like this. Yan ang dati nating buhay. Kaya sabi sa katabi mo, wala ka na dyan sa dati mong buhay. Huwag kang papayag, ibalik ka pa ng kaaway o hilahin ka pa sa dati mong buhay. But you were washed. Kayo inilinis na. You were sanctified. Kayo pinaging banal na. You are been justified. Pinaging matuwid na kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa mamagitan ng Banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin. May kausap po ba ako ngayon? Sa tayo mo, dati mong buhay yan. Hindi na tayo yan ngayon. Kaya huwag ka nang madideceive na ibabalik ka pa doon. May kahinaan tayo. Yes. Pero yung kahinaan natin, dapat na pagtatagumpayan natin. Hindi pa pwede yung kahinaan mo, 30 years ago, hanggang ngayon, yung pa rin ang kahinaan mo. Ibig sabihin, nagiging ano mo na yon, ugali mo na. Hindi na siya kahinaan, ugali na. I-surrender mo sa Diyos. Hingi ka ng kalakasan sa Kanya. Huwag mong isipin na yung mga deceiving na mga salita ng kaaway. Normal lang yan. Lahat ng tao gumagawa niyan. Lahat ng tao nagkakasala. Hello? Lumakad tayo sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Sumunod. Ito isang warning lang. Bakit ko dinagdag ito? Deceiving yourself into thinking your bad friends won't lead you astray. Marami kasi mga naniniwala na ang pagkakaroon ng maling kaibigan, masamang kaibigan, ay hindi makaka-apekto sa kanila. Lalo mga estudyante, kolehiyo, nag-aaral sa university, magbantay kayo ng inyong magiging mga kaibigan. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled. Do not be deceived. Yun ang ibig sabihin noon. Huwag kayong madadaya kasi may mga dadaya na bad company corrupts good character. Ang masamang kasama, makakaapekto ng iyong ugali. So choose a good, solid Christian friends in your life to help you grow in the Lord. Mamili ka ng solidong Kristiyano na magiging kaibigan mong tutulong sa paglago mong spiritual. Sabi sa katabi mo, sa pagpili ng kaibigan, maging choosy ka. Hello? At anong dapat mong pipiliin? Yung magdadala lalo sa'yo sa paglago sa Panginoon. Huwag mo isipin, okay lang to, kaibigan lang naman. Sama-sama lang naman kami. Joke-joke, pa-tiktok-tiktok. Pasayaw-sayaw sa karsada, paglalagay ng cellphone sa isang gilid, i-on, mamaya aatras, tik-tak, tak-tak. Marami nang nasagasaan dyan. Nahulog sa building. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Huwag kayo madadaya. Akala nyo wala lang yun? Nandiyan kayo? Kaibigan, holding hands, wala lang yun? Wala lang, holding hands lang naman kami habang pasway-sway sa kalsada. Friends lang kami. Pamili ng tamang kaibigan. Kasi, pwede kang ma-deceive. Hello? Dapat nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero dahil mali ang naging kaibigan mo, hindi ka nakapagtapos. Dapat naglilingkod kang maapoy kay Lord, pero dahil mali naging kaibigan mo, mga hindi naglilingkod sa Diyos, malayo ang puso sa Diyos, naging ganun ka rin.
Hello? Dapat ginagamit mo yung talento mo para sa Diyos. Kaya mga kaibigan mo, hindi naglilingkod. Nandun lagi nakatambay sa kanto. Nandun lagi bibihis na maganda, magme-makeup ng todo-todo at rarampa sa mall. Yun ang kanilang ugali. Wala namang pera sa bulsa, rarampa lang. Magpipiling mga mayaman. Hello, mamili ng kaibigan. Kasi, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Ito, sumunod, sa ating lahat, being deceived by worthless things such as idols and riches. Baka madaya tayo sa mga bagay na walang halaga, mga bagay na sinasamba, tinatangkilik o kayamanan ng sanlibutan. Job 15 verse 31. Let him not deceive himself by trusting what is worthless, for he will get nothing in return. Huwag kayong madaya sa inyong mga sarili sa pagtitiwala sa mga bagay na walang kabuluhan. Maraming mga Kristiyano binuhos ng sobra-sobra ang kanilang panahon sa mga bagay na pagpapayaman. Walang masama kung tayo payamanin ng Diyos. Magagawa ng Diyos na tayo pasaganain. Magagawa ng Diyos na sa kapangyarihan niyang tayo'y sumagana. Pero hindi yan ang ating hinahabol sa buhay. Do not be deceived. Amen. Hindi masasabi ang buhay ng tao sa dami na kanyang tinatangkilik sa buhay. Do not be deceived sa mga bagay na worthless. Walang kabuluhan. Hinahabol mo yung mga bagay na hindi magbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan, ng tunay na kakontentuhan, magdadala sa iyo sa destiny at maglilingkod mo sa Diyos. May kausap po ba ako dito? Amen. Kasi marami ang mga nagtiwala sa mga bagay na walang kabuluhan. Kayamanan, material na bagay, tahanan, bahay, sasakyan, naubos ang panahon at oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya sabi sa katabi mo, gising, do not be deceived. Ma-discern natin, oy, pag na-discern mo, nagkaroon ka ng tamang pag-unawa, tamang paggising ng isipan, mali itong aking tinatahak ngayon. Mali itong aking ginagawa. Ma-discern mo, oy, nandito na pala ako sa gantong bagay. Ito na pala yung aking puso. Lord, ibalik mo ko sa iyong muli. Tamang discernment. Na-discern mo, Lord, hindi na ako naglilingkod ng tama sa iyo. Lord, hindi na yung puso ko'y tama sa iyong harapan. Then return to God. Para mangyari yun, be guided by the Holy Spirit. Sabi sa katabi mo, be guided by the Holy Spirit. Why? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand or discern them, because they are spiritually discerned. Kita nyo? Hindi na kayang i-discern. Bakit? Ito yung mga taong hindi maka-spiritual. Pag hindi ka spiritual, kaya kang ma-deceive. At mawawala yung spiritual discernment. Kaya nga spiritual discernment, it is a gift from the Spirit, from the Holy Spirit. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, lagi maging puspos. Maraming Kristiyano nagpapatuloy sa paglilingkod, linggo-linggong nasa gawain ng Diyos, pero hindi na pupuspos. Kaya nandoon sa pandaraya ng kaaway sa kanilang buhay. Walang paglagong spiritual. Hindi nagagamit ang kanilang buhay doon sa nais ng Diyos para sa kanila. Hindi lumalago, nananatili lamang sa pagiging bansot sa kanilang spirito. Bakit? Hindi nag-spiritual At ang hindi pagiging spiritual cannot discern the Spirit of God. Hindi mo malalaman kung ano yung sa Diyos. Hello? Gusto mo magkaroon ng spiritual discernment? Be guided by the Holy Spirit. Hingin mo sa Holy Spirit lagi. Tayong lahat. Mag-pray ka sa Holy Spirit.
Holy Spirit is the third person of God. Hindi ibig sabihin, third siya, ibig sabihin, ikatlo siya o pinakamababa siya sa pagiging Diyos. Kaya siya, third to the person of God kasi pangatlo siyang in-reveal sa Bible. In the beginning, God created everything. Ang unang ni-reveal ay ang Diyos Ama. Ang sumunod na na-reveal ay ang Diyos Anak. At ang huling ni-reveal at sa ating dispensation ay ang Holy Spirit. Hindi ibig sabihin the third person of the Holy Trinity, ibig sabihin pangatlo lang siya. Pantay-pantay sila sa pagiging Diyos. At pwede kang manalangin sa Kanya at tingin mo ang gabay ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, talk to me. Holy Spirit, give me the spiritual discernment kung anong tama kong gagawin. At alam niyo po, itong totoo, hating kayo sa akin. Hindi magpapahuli ang Holy Spirit, mangungusap siya sa atin. Isang trabaho ng Holy Spirit ay ipaalala ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Sasabihin niya sa iyo ang mga pangungusap ng salita ng Diyos, ng kanyang anak, ang buktong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus na sinabi niya sa kanyang salita, ipapaalala ng Holy Spirit. Amen? So be guided, sabi sa atin, be guided by the Holy Spirit. Para hindi tayo madaya ng takbo ng sanlibutan. Pangalawa, be guided by your pastors. Maggabay sa atin ay ang ating mga pastor. Ezekiel 44 verse 23. Ituturo nila sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng itinilaga kay Yahweh at ng hindi. Ituturo rin nila kung paano ang pagkilala sa malinis at sa marumi ayon sa tuntunin. Ang sinasabi rito ng propetang Ezekiel ay ang mga pari o saserdote ng Diyos, mga lingkod niya. Ang tungkulin ng mga ito ay ituro sa mga tao ang pagkakaiba ng kay Yahweh at ng hindi kay Yahweh. Ng totoo at mali, yung marumi at malinis. Yan ang tungkulin ng mga pastor. Kaya huwag kayong magagalit kung magpiprisma ng mga pastor ng katotohanan. Minsan masakit ang katotohanan, pero yun ang kailangan ng maraming tao na magpapalaya sa atin. Amen ba? Palapakan nga natin si Lord. Be guided by your pastor. Kung nagugulumihanan ka, kung may mga tanong ka, magtanong ka sa mga lingkod ng Diyos. Salamat kay Lord sapagkat sa church natin, marami ng mga na-raise na mga lingkod ng Diyos na pwede niyong makausap, wala mang kami ni Mami. Kung nandito naman kami at kailangan nyo ng guidance, nandito kami para magbigay sa inyo ng payo. Pero napakahalaga para hindi tayo ma-deceive. Be guided by your pastors. Amen. Mga youth, may mga leaders kayo. Be guided by your leaders. Hello. Mga tahanan, may pastor kayo, ang mga tatay, ang ama ng tahanan ng inyong mga pastor. Be guided by the man in the house. Do not be deceived. Hello. Sa mga eskwelahan, be guided by your teachers. Silang inilagay ng Diyos doon sa eskwelahan para sa inyo. Makinig kayo sa mga matatanda. Makinig kayo sa mga nanunungkulan. Para hindi kayo madaya. Amen? Pangatlo, be guided by God's Word. Because discernment comes from knowing the Word of God. Be guided, alam nyo, ng ano? Kung di natin narinig ang pastor, minsan malayo sila sa atin. Ang Holy Spirit, nangungusap pero hindi mo ma-identify minsan, pero basahin mo salita ng Diyos. Pag-aralan mo, pagdili-diliin mo, araw at gabi, makikita mo katotohanan. Tito 3, chapter 3, verse 3 to 6. Hindi ho ito'y kasama ni Vic at saka ni Joey, ha? Pangalingkod ng Diyos, pastor po ito si Tito. Nung una, tayo mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Sabi sa katan mo, yan ang dating buhay. Noong una tayo ganyan, hangal tayo. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Ligaw tayo. Alipin tayo ng makamundong damdamin. At lahat ng uri ng kalayawan.
Yan ang buhay natin dati. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo kinapuotan ng iba at sila kinapuotan din natin. Ngunit, nang mahayag sa atin. Ano yun? Yung salita ng Diyos nahayag sa atin eh. Ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating magbabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. By His grace, tayo ipinanganak na muli sa magitan ng tubig at tayo rin binago ng Espiritu Santo. Ipinanganak tayo sa magitan ng tubig, ibig sabihin ng salita ng Diyos at binago tayo ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa magitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ibig sabihin, yung dati nating buhay na naligaw, magulo, makalaman, punong-puno ng kalayawan, mga bagay ng iniibig natin pang sanlibutan, ngayon, dahil sa salita ng Diyos, napalaya tayo. Totoo ba? Sino rito napalaya ng salita ng Diyos? Magsabi ng amen. Kaya napakahalaga, be guided by the Word of God. Gusto mo ng tamang direksyon sa buhay mo at ma-discern mo ang tama at mali, ma-discern mo kung anong kalooban ng Diyos, ma-discern mo kung anong mas mabuti para sa'yo, be guided by the Holy Spirit. Be guided by your pastors. Be guided by the Word of God. Be mature enough in the Spirit to discern what is right and wrong. Sumunod, lumago tayo. Sabi mo, lumago ka. So, ma-discern kung anong tama at mali, lumago tayo. Kumbaga, mag-mature tayo in the Spirit. Kaya ka madaling madaya kasi hindi ka matured in the Spirit. Hebrews chapter 5, verse 14, malino na sinabi, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Ang pagkaing mga solid, karne, ay para sa mga mature. Kung hanggang ngayon natitisod ka pa sa mga sermon, na parang pinariringgan ka, hindi ka pa mature. Sabi sa atin, be mature. Kasi pag nagmamature ka na in the Spirit, you have the power of discernment at natitrain ka as you go in maturity. Kasi abang bata ka pa in the Spirit, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, minsan madadapa ka. Minsan nanghihina ka, pero babangon ka. Kakain ka uli ng Word of God. Una, gatas ang iniinom mo. Ang gatas ay para sa mga baby. Pero ang karne, para na sa matatanda. Huwag mong bibigyan ng karne ang 1 taong gulang pa lang. Nandiyan kayo? Hindi niya kayang nguyain yun. Wala pang ngipin, wala pang pantunaw yun. Maaari ikamatay niya yun. Pero kung mature ka na, dapat pang solido na ay yung kakainin. At habang kumakain ka ng solidong pagkain ng salita ng Diyos, nadidiscern mo na kung anong tama at mali. At napapractice ka na. Nalaman mo sa salita ng Diyos, nagmamature ka na. Halimbawa na, wag ako makikipag-compromise doon sa mga unbelievers. Do not be equally yoked with unbelievers. Wag ako makikipagrelasyon. Una, mahirap kasi may mga dati kang karelasyon, di naman born again. Nakasanayan mo na. Pero nagmamature ka na, Lord, hindi na yan dapat. Hindi na ako makikipagrelasyon sa unbeliever. At habang ginagawa mo, constant practice, may manliligaw sa'yo, hindi believer, pero cute. Ang buhok, hati sa gitna. Ang lalim ng dimple. Ang tangkad. May kotse. Wow! Kung titingin mo, jackpot na sana. Tapos may lahi pa ng mayaman. May-ari ng hardware do sa lugar nyo. Kaya lang, as you go on in maturity kay Lord, ay hindi to kapananampalataya. Hindi to believer.
Ito, by deceiving, mali ha. Sasabihin ng demonyo sa'yo, di gawin mong Christian. Invite mo. Tandaan niyo ito, hindi ikaw ang magbo-born again sa Kanya. Hello? Kung talagang siya'y para sa'yo, tignan mo kung magiging Kristiyano talaga siya. At lalakad sa kalooban ng Diyos at maglilingkod sa Diyos. Bago mo ibigay ang iyong matamis na oo. Tama? So as you go on maturity, nandiyan kayo? Dati palautang ka. At pagka nangutang ka, ikaw pa yung galit. Pag sinisingil ka, oy, magbabayad ako pag gusto ko ha, huwag mo akong singilin. Akala mo ba tatakasan kita? Ano ka? Hilo? Ikaw pa yung galit. Pero as you go on, matured, ay, Lord, ako na ngayon nangutang, ako pa yung galit. Nadidiscern mo na yung tama't mali. At napapractice mo ka nung tama't mabuti. Tama at mabuti na magbayad ako. At ito yung mas tama, hindi na ako mangungutang. Mag-iipon ako, magiging mabuti akong katiwala sa maliit na pera, papalaguin ito ng Diyos sa pagtitiwala ko sa Kanya, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Aba, nagmamature ka na? Nadidiscern mo na kung anong tama at mali? Hello? So ano kailangan? Mag-mature tayo. Discernment in spiritual maturity. Sabay-sabay nga natin sabihin, discernment in spiritual maturity. Kasi habang nagmamature tayo dyan, natin nakikita kung anong tama at mali. Pag baby ka pa, ang hirap mo ma-discern eh. Anong tama at mali? Inosente ang tawag ng iba doon. Pero sa ating mga makadiyos, pagiging mangmang yun. Kundi dapat lumago tayo. Alamin natin ang salita ng Diyos. Be guided by the Holy Spirit. Be guided by your pastors, by your leaders, by your husband, by matured Christian. At doon, di ka madidisib ng kaaway. At mag-mature ka pa ng mag-mature. Malaman mo kanong tama't mali at magawa mong makalakad sa katotohanan ng kanyang mga salita. 1 Thessalonians 5, verse 21 to 22. Sabay-sabay nga natin sabihin, 1, 2, 3, go. Test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Subukin lang lahat ng bagay. Sabi sa atin mo, subukin lahat ng bagay. Actually, ang pagsubok sa Bible ng lahat ng bagay, pinaparaan sa apoy. Pinaparaan sa pagsubok. Ang pananampalataya na higit sa ginto ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung ito'y dalisay at totoo. Ang ginto, ang pananampalataya higit na mahalaga kaysa sa ginto ay paparaanin din sa apoy. At ano yon? Sa pagsubok. Test everything. Minsan nasusubok tayo sa pagsubok. Nakikita yung ating totoong pagiging mature, totoong pagiging tunay na lingkod ng Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban sa magitan ng mga pagsubok. Payagan lang natin kung tayo sinusubok ng Diyos. Kasi kailangan makita natin yung ating tunay na kalagayan. At pag nakikita mo yon, hold fast what is good. Panghawakan mo pa rin kung ano ang tama. Huwag kang bibitaw sa katotohanan. Kahit tinutokso ka, pilit kang pinapalayo sa katotohanan, panghawakan mo katotohanan. At lumayo sa anumang uri ng kasamaan. Last verse, ulitin lang natin, 1 John 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit. Huwag mong paniniwalaan ng lahat ng espiritu, but test the spirit to see whether are from God, for many false prophets have gone out into the world. Subukin lahat ng espiritu. Subukin mo. May mga bagay na maririnig ka, ito ba'y mula sa Diyos? Ito ba'y galing sa Diyos? Magkaroon ka ng spiritual discernment. Ipag-pray mo, hingi mo ng Holy Spirit. Kung hindi nagugulumihan ka, magtanong ka sa mga lingkod ng Diyos. Upang hindi tayo madisip. Kasi maraming lalabas sa uling panahon ng mandarayang espiritu. Spiritual discernment. Tayong lahat ay tumayo. Taglayin natin lahat ito. Sabi ko nga kanina, it's a must.
Kailangan, sabi sa katabi mo, kailangan. Lahat tayo magkaroon ng spiritual discernment. Amen? At para ito'y tumatag sa'yo, pagbuli-buliin mo lagi ang salita ng Diyos, pag-aralan mo lagi, basahin mo, pag-aralan mo. Kainin mo na kainin ng Word of God. Be guided by the Holy Spirit, makipag-usap ka lagi sa Kanya. Alamin mo kalooban ng Diyos. Test every spirit. Whether kung ito ba'y sa Diyos o hindi. Kasi ang dami ng mga na-deceive. Alam nyo, nakakalungkot. Pumasok sa church ang napakadaming espiritong hindi galing sa Diyos. Kontrol ng tao, kontrol ng programa, kontrol ng kung ano-anong bagay na hindi sa Diyos. Tayo man, mag-pray. JTG Manila Church. Maging sa lahat ng ating mga outreaches, huwag tayo madadaya ng takbo ng sanlibutan dahil uso, dahil ginagawa ng lahat. Tandaan natin, hindi porkit ginagawa ng lahat, tama yon. Amen? Let us be guided by the truth of His Word. Kasi ang trabaho ng kaaway, maging mga hinirang na, ay gusto niyang dayain. Kaya sabi mo sa katabi mo, kumapit ka ng gusto. Kapit lang lagi kay Lord. Kapit sa salita ng Diyos. Sabi sa Kanya, kapit sa Holy Spirit. Kapit sa salita ng Diyos. Panindigan sa katotohanan. Amen. Alam niyo, walang ibang gusto gawin ng kaaway. Inihayag naman na ng Biblia. John chapter 10, verse 10, letter A. Naparito ang kaaway upang ano? To steal, to kill, and to destroy. To kill, patayin yung destiny natin. Patayin ang joy ng ating kaligtasan. Patayin kung maaari, pati ang iyong buhay, kitiling ka. To steal, nakawin. Maraming bagay sa buhay natin na binigay ng Diyos sa atin. At gustong sirain pamilya natin, destiny natin, sirain ang kongregasyon, sirain ang pagkakaibigan ng bawat isa, sirain ang pamilya. Yan ang trabaho ng kaaway. So do not be deceived. Hindi tao ang ating kalaban. May demonyo. Magpakatatag. Sabi mo nga sa iyong katabi, magpakatatag tayo. Lalo sa huling panahong ito, magpakatatag tayo. Church, magpakatatag tayo. Kung nalalamig ka in the Spirit, magpaapoy ka uli. Kung nawawala ang iyong tamang direksyon sa paglilingkod, gising. Lakad sa tamang direksyon uli. At kung di mo na di-discern kung tama at mali ba itong ginagawa mo, hingi ka ng gabay sa Holy Spirit. Hingi ka ng gabay sa mga pastor, mga lingkod ng Diyos, na kinikilala mo pwede magturo sa iyo ng tama. Alamin mo, saliksikin mo salita ng Diyos. Hingi ka ng habag sa Panginoon. At ako naniniwala ang Diyos na may mahabagin. Dadalhin tayo sa katotohanan. Do not be deceived. But have spiritual discernment. Ay lahat tayo mo ko. Before we're going to worship the Lord, I just want to pray for you. Ay lahat tayo mo ko. Amang Diyos, Diyos ng katotohanan, Diyos na banal, makatwiran, pumili tumawag sa amin. Ikaw mismo nagsabi sa iyong mga salita, sa huling panahon, lalabas ang marami ang pandarayang espiritu. Isang kasangkapan na gagamitin ng kaaway na sandata ay ang pandarayang espiritu. At kung maaari, pati mga hinirang mo ay dayain pa. Kaya Lord, pinapaalala mo sa amin ngayon ang magkaroon kami ng spiritual discernment. Taas natin ang ating kamay. Pangako mo yan, sa huling panahon, ibubus mo ang iyong Santong Espiritu. At kasama sa banal na Espiritu
ay ang kaloob ng pagdidiscern. Kaya Lord, ang bawat isang narito mula sa kabataan hanggang sa aming mga nanay tatay, give us the spirit to discern. Give us the gift of discernment, O God. Na makita namin, O God, kung ano ang tama't mali, ang mabuti at makatwiran na dapat naming gawin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, kung meron man sa amin ang nalubog na sa mga maling kaisipan, ang natulog doon at pinaniwalaan ang maling katuruan, nandoon sa espiritu ng pandaraya, gisingin mo ang iyong mga anak. I-revive mo ang iyong mga anak. Ibangon mo ang iyong mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ayaw namin nagtutuloy kami ng araw-araw, linggo-linggo sa pagsamba. Ngunit kami pala'y disib na. Nakala namin buhay pa kami, ngunit kami pala'y patay na. Lord, i-revive mong patuloy ang iyong mga anak. I-restore mo ang iyong mga anak. Palakasin mo ang iyong mga anak. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tulungan mo kaming makabangon. Tulungan mo kaming lumakas. Tulungan mo kaming makalakad sa iyong kalooban. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatandang miyembro ng iglesyang ito, Lord, I pray and I declare, balutan mo kami ng iyong kapangyarihan. Balutan mo kami ng Santong Espiritu at hindi makapanaig sa amin ang anumang gawa ng kaaway. In the name of Jesus Christ, Lord, protect your people. Protect this church. Protect our destiny. Protect our salvation, O God. The joy of our salvation ay patuloy naman maghari sa buhay namin ang kagalakan ng aming pagkaligtas. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray and I declare, lalo pang lalago, lalali, magmamature ang iyong mga anak na narito. Sa kanilang pagiging mature in the Spirit, tatayuan nila ang katotohanan. Tatayuan nila ang iyong mga salita. Hindi nila i-compromise ang tama at ang totoo sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin sa ginagawa mo sa aming buhay. In Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Come on, let's worship the Lord.